Ito, nagpalabas na ng statement itong si VP Sara. Ngayon lang ito ipapakita ko sa inyo. Ayan. Mga kababayan, media outlets have recently published what is described as a letter from Representative. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at bago ninyo panoorin ng buo itong ating video ay i-like at saka i-share ninyo ang ating video para hindi lang kayo ang makakita kundi mas marami pa. Okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe sa akin, i-subscribe nyo na yan para updated kayo lagi sa ating mga balita. No? Libre lang naman ang mag-subscribe, walang bayad yan. Kasi po, ito po yung nangyari. Meron pong inilabas na ngayon lang, ngayong umaga, kaninang umaga, ay naglabas po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dyan sa inihaing impeachment complaint dito kay Representative Jokno. Alam naman natin yung si Jokno ay dilawan talaga yan. So syempre kung ano yung mga akusasyon niya, ano yung allegation nila kay VP Sara, alam naman po natin yan na paninira lamang yan kasi takot sila na maging presidente itong si VP Sara sa 2028. Kasi hindi nila kayang lumaban ng patas sa 2028 kasi alam nilang mananalo na ito at ito yung gusto ng taong bayan. Hindi nila matanggap-tanggap Yan ang problema sa kanila. Ay nako. Mamaya babasahin natin yan sa ipinalabas na official statement ni VP Sara sa page niya. Okay? Pero unahin muna natin ito. Itong impeachment na panibagong desperate attempt na maghanap ng ebidensya laban dito kay VP Sara. Ang gusto nila papuntahin doon si VP Sara sa House of Representatives. Tapos tatanungin nila yan si VP Sara. Tatanungin, ipapahiya doon sa House of Representatives with all the media na nakatutok. Tapos para magmukhang guilty si VP Sara. Yan naman Huwag na tayong magbulahan kasi po dito sa Donmar TV, hindi po tayo mauuto. Ang mga audience ko dito sa Donmar TV ay talagang bibigyan ko ng impormasyon, katotohanan na itong mga galawan ng kalaban ni VP Sara ay hindi po makakalusot ang mga propaganda at mga pautot ninyo. Ang hilig-hilig kasi nila na gagamitin nila ang kanilang mga posisyon, no? Sa pagiging lawmakers nila, no? Gagamitin nila 'yan para i-discredit, i-disarm ang kanilang mga kalaban, especially itong si VP Sara. Isa na dyan, si Ridon. Kilala niyo si Ridon, di ba? Kung maalala po ninyo, si Ridon po ay bad trip yan sa panahon ni former President Duterte. Kaya bumabawi yan ngayon. Galawang politika, hindi natin papalampasin yan. Alam natin yan. Okay, ito yung balita, panoorin nyo. Jed, ano pa ang ibang detalye sa pahayag ni VP Duterte kaugnay ng impeachment? Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na yung paghiling ni Representative Shell Jokno para sa mga karagdagang dokumento ay patunay lamang na walang sapat na ebidensya yung mga reklamong impeachment laban sa kanya. Wala naman talagang sapat na ebidensya yan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan itong si Luistro, bakit sufficient inform ang impeachment complaint kay VP Sara? Di ba? Pero yung kay Bongbong Marcos na halatang kumakalat itong flood control scandal na maraming maleta ang mga kumakalat na mga revelasyon nitong si Zaldico at revelasyon nitong mga 18 ex-Marines ay sasabihin pa nilang insufficient inform. Di ba halatang bias? Bias na bias. Ganyan sila maglaro. Kaya sa totoo lang wala nang gusto sa inyo na taong bayan dahil sa mga ganyang ugali ninyo napaghalataan kayo na kayo'y bias dyan. You are not for the people, sa totoo lang. Ayon sa Vice Presidente, ang pagpasa ng komite sa sufficiency in substance ng reklamo ay dapat nangangahulugang may hawak na silang ebidensya at hindi ngayon pa lamang maghahanap. Which is tama si VP Sara. Sasabihin nyo ngayon, Luistro, and the rest of the congressman na bumoto, di ba? 52 silang bumoto na sufficient inform raw ang impeachment complaint. So, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung ebidensya? Yan ang hinihingi ng taong bayan. Yan ang hirap ninyo Lagi kayong daldal dyan sa House of Representatives. Pero wala naman kayong sinabi. Wala naman kayong ipagmayabang.
ang ugali lang nila ang yabang. Pero yung ebidensya na magmamayabang sila, wala. Kasi ang hirap na isang babaeng vice president na siraan ninyo ng siraan, mahirap yan eh. Yang mga paninira ninyo, mabubuking kayo. Kasi may tinatawag po tayo na mananaig pa rin ang katotohanan. Di ba? Sa totoo lang, nakakaumay na eh. Yan ang lagi namin sinasabi ni VML, yung vlogger na kaibigan ko sa Maynila eh. Nakakaumay na pre. Yung mga banat nila kay BP Sara, nakakaumay na. Halos araw-araw paulit-ulit na lang. Tapos, wala naman silang maipakitang maniniwala ang taong bayan na kawatan si BP Sara. Di ba? So, ang isang taong matino na nagtatrabaho at alam nyong maraming taong bayan na kasuporta sa kanya, insecure kasi kayo. Insecure eh. Yan ang inat sa atin. Kung gusto nyo, ito lang masasabi ko sa iyo, Dilima, Jokno, sino pa yan, yung Makabayan Black. Kung gusto nyo na magugustuhan kayo ng taong bayan, no? Magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag puros politika. Huwag puros pamilya. Huwag puros mga daldal ng daldal dyan sa mga sinasabi nyo. Magpakita kayo sa taong bayan na tumutulong kayo sa mga mahihirap. Nagpakita kayo doon sa... Buti pa si Leni Robredo kasi tumutulong. Nung time na Vice President si Leni Robredo. Kahit alam kong plastic yun. At least tumutulong. Diba? Yan ang hirap eh. Ito mga kalaban ng mga Duterte, batikos sila ng batikos na sila yung malinis. Duterte na ang madudumi. Diba? Pero, hindi mo naman nakikita na tumutulong sila sa taong bayan. Hindi mo naman makita na may malasakit sila. Si Senator Bongo pa yun ng ikot ng ikot. Halos halos mapagong na si Bongo sa kakaikot sa Pilipinas para lang tumulong, no? Bakit ko ba nasabing napapagong na? Sa Bisaya, napagong, yung nasunog bang napagong ba? Kasi umiikot si Bongo, ang init-init, ang tirik-tirik ng araw, pero umiikot pa rin si Bongo doon sa mga nasunugan. Sinong hindi mapapagong doon? Di ba? Pero tahimik si Bongo. Hindi nang aaway, tahimik na tumutulong. Tapos pagbibintangan pa ngayon si Bongo, nakorap si Bongo, nag-ano si Bongo. Yan ang hirap. Ang concern ko lang dito sa bayan natin, kung sino yung mga matitino na tumutulong sa atin na may malasakit sa taong bayan, yun pa yung ginagawan pa nila ng kasalanan. Tingnan nyo si Senator Marcoleta ngayon, no? Anong mga banat ni Senator Lacson? Anong banat ni Senator Lacson? Pinipersonal niya. Tinitira niya si Marcoleta, yung pagkatao ni Marcoleta. Tinitira niya. Pero ang punto naman ni Marcoleta, sabi niya, bahala ka na kung bibirahin mo ako, titirahin mo ako, wala akong paki dyan. Ang pakialam ko, nasaan na yung big fish, nasaan na yung mastermind sa flood control. Di ba? Palakpakan! Hindi nyo, alam nyo, si Ping Lacson, pikon na pikon siya ngayon kay, Marcoleta, itong si Senator Lacson. Kasi, banat siya ng banat para ilihis ang issue, no? Kasi nakatutok ngayon ang taong bayan sa issue ng flood control. Kung sino ba talaga ang mastermind. Nakatutok ang taong bayan. Ngayon, si Marcoleta, papunta na doon. Papunta si Marcoleta doon. Sino ba? Pinipressure niya itong si Ping Lacson. Si Lacson naman, napaghalataan na, ika nga, sabi ng mga political analyst, mga vloggers, may pinoprotektahan na napaghalataan na ayaw nilang imbitahin yung dapat imbitahin sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, para ilihis ang issue, para magmukhang kasalanan si Marcoleta, tinitira niya yung asawa ni Marcoleta na doon sa insurance company na nakalink raw kay Diskaya, protector raw si Marcoleta sa mga Diskaya, pro-China raw si Marcoleta, dapat raw magbantay ang taong bayan na wag iboto ang mga taong hindi raw loyal sa Pilipinas. Kung ano-ano na lang ang paninira niya kay Marcoleta. Itong si Lacson na ito. Lacson, hindi po yan ang issue ng Blue Ribbon Committee mo. Ang issue po ng Blue Ribbon Committee mo, sino ang mastermind? Imbitahin na natin si Martin Romualdez. Gumawa ka ng paraan na makabalik si Zaldico. Bakit takot na takot ka na malilink ang issue papunta kay Bangag? Di ba? Tapos, daldal siya ng daldal. May nakitang picture doon na nakasakay pala sila doon sa helicopter, si Soto at si Ping Lacson, kung saan merong picture na yun rin ang
ginamit na paghatid ng mga maleta. I-explain mo yun. Bakit ka nakasakay doon? Nagtatanong kami, taong bayan. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Dahil dito, tinawag ni VP Duterte ang hakbang na ito na ikatlong fishing expedition ng Kamara. Aniya, ang unang bugso nito ay noong budget hearing noong 2024 kung saan lumabas ang tanyag na linya na let's stick to our plan. Sinundan ito ng Sino yung let's stick to our plan? Walang iba kundi si Stella Kimbo. Di ba? Kung maalala niyo? Si Stella Kimbo yung nagsabi niyan, let's stick to our plan. Nabubuking eh. Na may plano pala silang sinusunod na script, di ba? Booking si Stella Kimbo doon. Pagkatapos, daldal ng daldal itong si Stella Kimbo. Ngayon, may picture doon sa bahay niya. Sagutin mo ito, Kimbo, ha? Kasi kumakalat ito ngayon sa social media. Sa bahay niya, may mga maleta. Tapos may nakasabit doon na bike. Okay? Nasabi nila, may bike, no? Nakasabit yung bike sa garage. Tapos may mga maleta sa ilalim. Nasabi ng mga 18 ex-Marines, naghahatid sila ng maleta doon kay Stella Kimbo. Tapos, merong picture na si Stella Kimbo, I think sumasali siya doon sa parang triathlon o anong mga lon yun. Ginamit niya yung bike na nakita doon. Magkapareha yung bike na sinabit at yung ginamit niyang bike doon sa activity na sinalihan niya. So sagutin mo yun, Kimbo. Hindi ko sinasabing kay Kimbo yung bike at yung ganun, ha. Pwede namang gawa-gawa lang, paninira lang yan kay Kimbo nung maleta doon. Pero i-explain mo ito. Kasi baka bahay mo ito eh. Baka hinahatid lang yung maleta, pinapalinisan ni Kimbo. Kayo naman, hindi ko naman sinabing may milyon-milyong pera ang nasa loob ng maleta. Hindi ko sinabing guilty siya. Hindi ko sinabing nakatanggap si Kimbo ng mali-maletang pera. Hindi ko sinabi. Basta may picture lang. Baka trip nila. Mag-picture ng maleta. Di ba? Trip nila eh. Gusto nyo eh. Trip nila eh. Di ba? Tuloy. Kontrobersyal na issue ng Mary Grace Piatos sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Iginiit ng pangalawang Pangulo na ang nasasaksihan ngayon ay isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensyang wala naman talaga. Talaga? Muling inulit ni Vice President Sara Duterte ang impeachment ay isang politikal na pag-atake na idinisenyo upang protektahan ang ilang individual at isulong ang mga pansarili at dayuhang interes. Hayagan niyang tinukoy ang mga umano'y nasa likod nito na isang opisyal na lulong di umano sa droga, isang kongresistang itinuturing na utak ng flood control funds at isang mambabatas na lantarang naghahanda para sa 2028 elections. Binatikos din niya ang espesyal... Sino yung naghahanda sa 2028? Sino yung desperadong gustong tumakbo sa 2028? Walang iba kundi si Tamba Loslos. Di ba? Desperado eh. Talagang hawak niya lahat ng mga tuwadkom, yung mga representatives, hawak niya. Pinakain siguro ng maleta. na pagtratong ibinibigay ng Kamara sa testigong si Ramil Madriaga na tinawag niyang isang kidnapper. Sa huli pinuna ni Vice President Duterte. Isa rin ito eh. Kung si Ramil Madriaga may credibility. Pero yung itong mga 18 ex-Marines na grabe yung training at disiplina nung araw, walang credibility. Ganyan na ang administrasyon. Ayon sa sa pagkaka-observe natin sa administrasyong Marcos, mas may credibility pa ang mga nakakulong kaysa dito sa mga nagtatanggol na mga ex-Marines. Ang pagtutok ng Kamara at Malacanang sa kanya sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya at ekonomiya. Ayon pa kay VP Sara, ito ay isang insulto sa mga overseas Filipino worker at sa mga naghihirap na pamilyang Pilipino. Kaugnay nito na una nang binabanggit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamonitor sila sa anumang development kaugnay nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at binigyan din nila na handa silang tumugon doon sa lahat ng mga alegasyon o doon sa mga reklamo na nakapaloob dito sa impeachment. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. So ngayon, ayon kay VP Sara, desperate move yun, di ba? Heto, nagpalabas na ng statement itong si VP Sara. Ngayon lang ito ha, ipapakita ko sa inyo. Ayan. I-post natin ha. I-post natin yung unang bahagi ng official statement ni VP Sara. Ayan. Lakihan natin para mabasa lahat. Baka akala nyo fake news na naman ito ha. Ayan. Ayan ha. May official seal ng Office of the Vice President. Statement. Mga kababayan,
media outlets have recently published what is described as a letter from Representative Jokno, filed before the House of Committee on Justice seeking the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaint against me. So may bago na namang pautot ang mga kalaban para siraan si VP Sara. This only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. Okay? Tama si VP Sara sa kanyang dating mga sinasabi. No? Na babanatan siya sa mga paninira tapos ito ang gagamitin nila sa impeachment complaint. The finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes that the allegations in the complaints are supported by evidence. Dapat, kung sasabihin ninyong sufficient in substance itong mga reklamo na ito, dapat sa ngayon meron na kayong malakas na ebidensya. Di ba? Pero hanggang ngayon, wala. Di ba? The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. Correct. Gusto nila papuntahin si VP Sara dyan sa House of Representatives at gumagawa ng fishing expedition. Anong ibig sabihin? Tanungin nila ng tanungin si VP Sara hanggang makakuha sila ng issue. Yan ang gagawin nila. Diba? Ang dapat ninyong gawin sana, bago ninyo imbitahin si VP Sara dyan sa House of Representatives, dapat nakahanda na yung ebidensya ninyo. Yung ebidensya ninyo, yun ang magpapatunay na dadalo si VP Sara. At tatanungin nyo, VP Sara, totoo ba ito? Ito yung ebidensya. Ano masasabi nyo dito? No, nagnakaw ka raw ng maleta. Example ba? Nagnakaw ka raw ng manok sa silingan mo. Kulay pula pa yung manok. Manok na pula. Ganun ba, no? Dapat nakahanda na sana yung ebidensya ninyo. Puro hearsay ang sinabi ninyo. Puro hangin yan, Paano yan, The first was the budget hearing in 2024. Remembered for the now infamous line, let's stick to our plan. Stella Kimbo. Di ba? Sila pa yung mag-aakusa, pero sila pala yung mga may ebidensya doon. Pero kung si VP Sara yung napicturan doon, wala na. Finish na. Tinapos na si VP Sara. Ang hirap dito sa mga taong ito, akusa sila ng akusa, pero at the end of the day, sila yung mga nakikita sa mga ebidensya. Na pinadalhan ng maleta doon, pinadalhan sa bahay doon, bahay ni Romualdez, bahay ni Kimbo. Tapos si VP Sara ang may kasalanan. Ay, naku, nakakatawa. The second were hearing conducted by a Committee on Good Governance and Public Accountability, which many will recall for the so-called Mary Grace Piatos attack. Lagi nilang inuulit itong Mary Grace Piatos. Makailang beses na rin itong sinagot ni VP Sara, pero bingi pa rin lahat. I-explain na yan Ang hirap nito mga loyalista na ito is bingi-bingihan Bingi-bingihan tapos bobo pa. Bingi plus bobo equals loyalista. Now, we are witnessing yet another desperate attempt to search for evidence where none exist. Di ba? Ito, pangalawa. May ano pa ito let me say this again for the 9th time. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman